Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng San Vicente na napapaligiran ng makakapal na punong kahoy at malalawak na palayan, naninirahan si Tomas, na kilala ng ilan bilang tahimik na magsasaka at ng iba bilang aswang na nagkukubli sa anyong tao. Ang baryo ay payapa sa umaga at maingay sa hapon dahil sa mga batang naglalaro sa kalsadang lupa at sa mga tandang na naghahamon ng tilaok sa isa't isa. Ngunit pagsapit ng gabi, ang hangin ay nagiging mabigat at ang mga anino ay tila may sariling buhay. Si Tomas ay may isang manok panabong na hindi pangkaraniwan. Ito ay may makintab na balahibo na tila kumikislap kahit walang liwanag, at may matang nanlilisik na wari ay nakauunawa ng lihim ng dilim. Sinasabi ng matatanda na ang manok na iyon ay may bertud ng duwende na nagbibigay rito ng kakaibang lakas at talas ng pakiramdam. Walang laban ang nagtatagal sa harap ng tandang ni Tomas. Bawat sabong ay nagtatapos sa mabilis na pagwawagi na tila ba alam ng manok ang galaw ng kalaban bago pa ito kumilos. Sa araw, si Tomas ay makikitang nagbubungkal ng lupa at nagdidilig ng halaman. Tahimik siyang nakikipag-usap sa mga kapitbahay at bihirang ngumiti. Ngunit sa gabi, kapag ang baryo ay natutulog, siya ay naglalakad patungo sa lumang balete sa gilid ng sapa. Doon niya kinakausap ang hangin at inilalapag ang kanyang manok sa lupa na tila may inaantay. Sa paanan ng balete may maliliit na bakas na hindi maipaliwanag ng karaniwang mata. Ang lupa ay tila gumagalaw sa ilalim ng ugat at may malamig na simoy na nagmumula sa kailaliman. Ang hirap ng buhay sa San Vicente ay hindi lingid sa lahat. Ang mga magsasaka ay umaasa sa ani na madalas ay sinisira ng bagyo o peste. Ang mga kabataan ay nangangarap makaalis ngunit walang sapat na salapi. Sa ganitong kalagayan, ang tagumpay ni Tomas sa sabungan ay naging usap-usapan. Marami ang naiinggit at marami ang nagtataka kung saan niya kinukuha ang lakas ng kanyang alaga. Ang ilan ay nagsimulang magbulong-bulungan na may kapalit ang bawat panalo. May isang gabi na may batang nagngangalang Daniel na napadpad malapit sa palete. Siya ay naghahanap ng nawawalang kambing at hindi na malayang napalayo sa kanilang bahay. Sa kanyang pagtatago sa likod ng punong kahoy, nasilayan niya si Tomas na nakatayo sa ilalim ng balete habang ang kanyang manok ay tahimik na nakayuko sa lupa. Ang hangin ay tila huminto at ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Mula sa paanan ng puno ay may mahinang pagliwanag at may aninong maliit na tila gumagapang sa lupa. Hindi makagalaw si Daniel sa takot. Nakita niya na si Tomas ay nagsalita sa isang tinig na mababa at malamig. Ang manok ay biglang tumingala at ang mga mata nito ay nagningat sa kakaibang liwanag. Sa sandaling iyon, ang lupa ay tila bumuka at may malamig na usok na umangat mula sa ilalim. Isang pangako ang binitiwan ni Tomas na hindi narinig ng malinaw ng bata, ngunit sapat upang maramdaman niya ang bigat ng panganib. Kinabukasan ng balitang may nakitang kakaibang bakas sa ilalim ng balete ay kumalat sa baryo. May mga nagpunta upang tingnan ang lugar at natagpuan nila ang lupa na tila hinukay at muling tinabunan. Walang sino man ang nakakita kay Tomas noong umagang iyon. Ang kanyang bahay ay sarado at ang manok panabong ay wala sa kulungan. Ang katahimikan ng baryo ay napalitan ng kaba at hinala. Sa gitna ng pag-uusisa ng mga tao ay bumalik si Tomas na tila walang nangyari. Hawak niya ang kanyang manok na tila mas malakas at mas mabagsik kaysa dati. Ang mga mata ng tandang ay mas matingkad at ang mga pakpak nito ay tila may bahid ng alikabok mula sa ilalim ng lupa. Walang naglakas loob na magtanong ng direkta, ngunit ang mga tingin ng mga tao ay puno ng takot at pagdududa. Mula sa araw na iyon, ang bawat panalo ng manok ni Tomas ay nagdala ng mas mabigat na bulong sa baryo ng San Vicente. May mga naglaho na manok sa ibang kulungan at may mga hayop na natagpuang patay na walang sugat ngunit tila walang buhay. Ang gabi ay naging mas madilim at ang balete ay tila mas matayog at mas mabigat sa paningin. Ang lihim na bumabalot sa manok panabong na may bertud ng duwende ay unti-unting sumisiksik sa puso ng baryo at naghihintay ng sandaling tuluyang mabunyag ang katotohanan. Sa baryo ng San Vicente ay hindi nagtagal ang katahimikan matapos ang mga kakaibang pangyayari sa ilalim ng balete. Ang mga panalo ng manok ni Tomas ay lalo pang dumami at kasabay nito ay ang paglalim ng inggit sa puso ng ilan. Ang sabungan sa Karatig Bayan ay naging entablado ng kanyang kapalaran. Bawat salang ng kanyang tandang ay tila may kasamang sumpa para sa kalaban. Isa sa mga higit na naapektuhan ay si Rodrigo, na kilala sa baryo bilang pinakamayamang sabungero.
Siya ang matagal nang kinatatakutan sa arena dahil sa kanyang malalakas na alaga at sa kanyang impluensya sa mga tao. Sanay siya ang sinusundan at pinapalakpakan. Ngunit sa tuwing magtatapat ang kanilang mga manok ay laging si Tomas ang nagwawagi. Hindi matanggap ni Rodrigo ang sunod-sunod na pagkatalo. Sa bawat talo ay tila nababawasan ang kanyang dangal at kapangyarihan. Nagsimula siyang magpakalat ng tsismis na ang manok ni Tomas ay hindi natural. Sinabi niyang may masamang espiritu ang tandang at may kasunduan si Tomas sa mga nilalang ng dilim. Ang mga salita niya ay mabilis kumalat at nagdulot ng takot at galit sa ilang taga-baryo. Sa kabila ng mga bulong ay nanatiling tahimik si Tomas. Hindi siya sumagot sa mga paratang at hindi rin siya umiwas sa hamon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay lalong nagpaalab sa galit ni Rodrigo. Isang gabi ay ipinatawag niya ang ilang tauhan at inutusan silang bantayan ang kubo ni Tomas. Nais niyang mahuli ang anumang ebidensya na magpapatunay sa kanyang hinala. Habang ang baryo ay natutulog, ang mga tauhan ni Rodrigo ay nagtago sa likod ng mga puno malapit sa bahay ni Tomas. Nakita nila ang mahinang ilaw sa loob ng kubo at ang aninong gumagalaw sa dingding. Ilang sandali pa ay lumabas si Tomas na may hawak na kanyang manok. Tahimik siyang naglakad patungo sa direksyon ng balete. Sinundan siya ng mga tauhan ng may pag-iingat. Sa ilalim ng puno ay muling inilapag ni Tomas ang tandang sa lupa. Ang hangin ay naging malamig at ang paligid ay tila nabalot ng hindi maipaliwanag na bigat. Mula sa paanan ng balete ay may bahagyang paggalaw na animo, may mga nilalang na nagmamasid mula sa kailaliman. Biglang sumugod ang mga tauhan ni Rodrigo at sinubukang hulihin si Tomas. Ngunit sa sandaling iyon ay tila nagbago ang anyo ng manok. Ang mga pakpak nito ay bumukha ng malapad at ang mga mata ay nagliyab sa kakaibang liwanag. Ang mga tauhan ay napaatras sa matinding takot at ang ilan ay nadapa sa lupa na parang may humila sa kanilang paa. Kinabukasan ay kumalat ang balita na ang mga tauhan ni Rodrigo ay natagpuang walang malay malapit sa balete. Wala silang sugat, ngunit ang kanilang mga mukha ay pakas ang matinding sindak. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakita. Ang ilan ay nagsabing may maliliit na aninong nakapaligid sa kanila, habang ang iba ay nanumpang narinig nila ang mahihinang tinig na nagmumula sa lupa. Dahil dito ay lalong tumindi ang galit ni Rodrigo. Ipinangako niyang ibabagsak si Tomas sa anumang paraan. Sinimulan niyang impluensyahan ang mga opisyal ng baryo upang ipagbawal ang pagsali ng manok ni Tomas sa sabungan. Pinagbintangan niya itong may daya at may masamang dala sa komunidad. Sa gitna ng pang-aapi at paninira ay nanatiling matatag si Tomas. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagod at lungkot. Alam niyang ang bawat panalo ay may kapalit at ang bawat hakbang ay papalapit sa isang mas malaking pagsubok. Ang baryo ng San Vicente ay unti-unting nahahati sa pagitan ng takot at paghanga. At sa anino ng balete ay tila may nagmamasid na naghihintay ng susunod na kabanata ng kanilang kapalaran. Matapos ang kaguluhan sa ilalim ng balete ay nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Tomas. Ang kanyang mga hakbang sa baryo ng San Vicente ay sinasabayan na ng mga matang nagmamasid. Ang mga bulong ay mas malinaw at ang takot ay mas lantad. Sa kabila nito ay patuloy siyang gumigising bago sumikat ang araw at nagtatrabaho sa bukid na tila walang mabigat na lihim na pasan. Isang hapon habang ang araw ay mababa na at ang anino ng mga puno ay humahaba, ay nagpasya si Tomas na magpahinga malapit sa sapa. Kasama niya ang kanyang manok panabong na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Ang tubig ay malinaw at ang paligid ay tila payapa, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Habang siya ay nakaupo ay napansin niya ang bahagyang paggalaw sa damuhan sa kabilang pampang. Sa una ay inakala niyang isang hayop lamang, ngunit nang siya ay tumingin ng mas mabuti ay may maliit na anyong lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Ito ay may anyong parang bata, ngunit ang balat ay maputla at ang mga mata ay malalim. Ang nilalang ay tahimik na nakatingin kay Tomas na tila matagal na siyang kilala. Hindi siya gumalaw at hindi rin siya nagsalita. Ang manok sa kanyang tabi ay yumuko at nagpakawala ng mahinang tunog na tila pagbati. Sa sandaling iyon ay unti-unting lumapit ang maliit na nilalang at tumayo sa harap nila. Ang hangin ay tila huminto at ang paligid ay naging tahimik na parang walang ibang nilalang sa mundo. Ang unang lumitaw na iyon ay isang duwende na matagal nang nagbabantay sa lupain ng San Vicente. Sa kanyang presensya ay ramdam ang bigat ng sinaunang kasunduan.
Hindi niya kailangang magsalita upang ipabatid ang kanyang layunin. Sa kanyang mga mata ay mababasa ang babala at paalala. Sa isip ni Tomas ay bumalik ang alaala ng gabing unang niya nakita ang manok sa gilid ng balete. Isang sugatang tandang na tila naghihingalo. Inalagaan niya ito nang walang inaasahan kapalit. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ay nasubok na ang kanyang loob. Ang kabutihang iyon ang nagbukas ng pinto sa ugnayan niya sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwan. Ang duwende ay umikot sa manok at hinaplos ang lupa sa ilalim nito. Ang damuhan ay bahagyang gumalaw at ang lupa ay tila huminga. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Tomas ang kakaibang lakas na dumaloy sa paligid. Isang paalala na ang kapangyarihang kanyang tinatamasa ay hindi kanya at maaaring bawiin anumang oras. Pagkaraan ng ilang sandali ay umatras ang duwende at unti-unting naglaho sa lupa na parang usok na hinihigop ng hangin. Naiwan si Tomas na tahimik na nakaupo habang ang kanyang dibdib ay mabigat sa damdaming hindi niya lubos maunawaan. Alam niyang iyon ang unang malinaw na pagpapakita ng pinagmulan ng lakas ng kanyang manok. Mula noon ay nagsimula siyang mapansin ang mga palatandaan sa paligid. Ang mga halaman na mas luntian sa kanyang bukid, ang mga hayop na tila umiiwas sa kanyang dinadaanan, at ang manok na mas tahimik ngunit mas matalim ang tingin. Ang hiwaga ay hindi na lamang bulong ng baryo kundi isang katotohanang unti-unting humahabi sa kanyang buhay. Sa paglalim ng gabi ay muling naramdaman ni Tomas ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang ang unang lumitaw ay hindi ang huli. Ang mga mata sa dilim ay mas dumadami at ang bawat hakbang niya ay mas sinusukat. Ang manok panabong na may bertud ng duwende ay hindi lamang sandata sa sabungan kundi susi sa isang kapalarang hindi na niya matatakasan. Pagkaraan ng unang malinaw na paglitaw ng duwende ay nagbago ang daloy ng kapalaran ni Tomas. Sa mga sumunod na araw ay tila kumampi sa kanya ang lupa at panahon. Ang kanyang bukid na dati ay tigang at madalas salantayin ng peste ay biglang naging masagana. Ang mga uhay ng palay ay naging mabigat at makintab sa ilalim ng araw. Ang mga gulay na dati ay madaling malanta ay naging sariwa at matibay. Napansin ito ng mga taga-baryo ng San Vicente. May ilan na nagsabing marahil ay dumating na rin ang swerte kay Tomas matapos ang mahabang panahon ng paghihirap. May ilan namang nagbulong na ang biyayang iyon ay hindi basta galing sa langit kundi mula sa ilalim ng lupa. Ang bawat masaganang ani ay tila may kasamang aninong hindi maipaliwanag. Kasabay ng pagunlad ng kanyang bukid ay lalo pang naging mabagsik ang kanyang manok sa sabungan. Wala ni isang laban ang tumagal ng matagal. Ang bawat galaw ng tandang ay eksakto at tila may gabay na hindi nakikita. Ang mga kalaban ay napapaatras at ang mga manonood ay napapahanga. Ang pangalan ni Tomas ay unti-unting naging kilala hindi lamang sa baryo kundi maging sa kalapit bayan. Ngunit ang unang biyaya ay may kasamang unang pagsubok. Isang gabi habang siya ay nagbibilang ng kinita mula sa sabong ay may kumatok sa kanyang pintuan. Sa labas ay nakatayo ang isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Ang mukha nito ay payapa, ngunit ang mga mata ay tila may lalim na hindi masukat. Walang ibang dala ang matanda kundi isang maliit na supot ng lupa. Ibinigay ng matanda ang supot at sinabi na ang lupa ay mula sa paanan ng balete. Iyon ang pinagmulan ng bertud na nagpapalakas sa kanyang manok. Ngunit may babala ang matanda na ang biyaya ay hindi panghabang panahon kung hindi ito igagalang. Ang bawat panalo at bawat ani ay dapat tumbasan ng kabutihan at pag-iingat. Hindi agad nakapagsalita si Tomas. Ramdam niya ang bigat ng mga salita. Ang matanda ay umalis ng tahimik at tila naglaho sa dilim. Naiwan siyang nakatayo sa pintuan habang hawak ang supot ng lupa na tila may sariling init. Kinabukasan ay napansin niyang may isang bahagi ng kanyang bukid ang biglang nalanta. Ang mga dahon ay kumulubot at ang lupa ay naging tuyo. Para itong paalala na ang kapangyarihang kanyang tinatamasa ay maaaring magbago sa isang iglap. Ang unang biyaya ay hindi lamang gantimpala kundi isang pagsusulit sa kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na araw ay naging mas maingat si Tomas sa kanyang kilos. Tinulungan niya ang ilang kapitbahay na nawalan ng ani. Nagbigay siya ng bahagi ng kanyang kita sa simbahan at sa mga nangangailangan. Hindi niya alam kung sapat iyon upang mapanatili ang balanse, ngunit alam niyang hindi niya dapat abusuhin ang lakas na ipinagkaloob sa kanya. Ang manok ay nanatiling tahimik ngunit mas mapagmasid. Sa tuwing sasapit ang gabi at maririnig ang mahinang galaw sa ilalim ng balete, ay naaalala ni Tomas ang babala.
Ang unang biyaya ay nagbukas ng pinto sa mas malaking kapalaran at kasabay nito ay ang mas mabigat na pananagutan. Sa baryo ng San Vicente, ang hangin ay tila may dalang tanong kung hanggang kailan mananatiling pabor ang hiwaga kay Tomas. Habang tumatagal ay lalong bumibigat ang katahimikan sa baryo ng San Vicente. Ang mga panalo ni Tomas sa sabungan ay hindi na lamang usap-usapan kundi tila naging patunay sa isang puwersang hindi maipaliwanag. Ang kanyang pangalan ay binabanggit ng may paghanga at pangamba. Ang kanyang kubo ay iniiwasan ng ilan pagsapit ng gabi. Sa ilalim ng balete ay mas naging madalas ang kanyang pagpunta. Hindi na lamang tuwing may laban kundi maging sa mga gabing walang bituin. Doon niya inilalapag ang manok sa lupa at hinahayaan itong tumayo nang matagal na tila may hinihintay. Ang paligid ay nagiging malamig at ang lupa ay tila humihinga sa ilalim ng mga ugat. Unti-unting napansin ni Tomas na ang kanyang manok ay nagkakaroon ng kakaibang ugali. Minsan ay tumititig ito sa kawalan na parang may kausap. Minsan ay kusang umiikot sa paanan ng balete at hinahaplos ang lupa gamit ang tuka. Ang mga bakas na iniiwan nito ay mas malalim kaysa dati na tila ba may lakas na hindi galing sa laman. Sa baryo ay may mga hayop na nawawala sa gabi. May mga aso na natatagpuang nanghihina at may mga kambing na tila natuyuan ng lakas. Walang sugat at walang dugo, ngunit ang kanilang mga mata ay bakas ang sindak. Ang mga tao ay nagsimulang magbantay at magsindi ng mas maliwanag na ilaw sa kanilang mga bahay. Ang mga hinala ay muling bumalik kay Tomas. Ngunit wala ni isa ang may lakas ng loob na direktang umusig sa kanya. Sa tuwing siya ay dadaan sa gitna ng baryo, ay may mga matang sumusunod sa kanyang hakbang. Ang ilan ay naniniwalang ang bertud ng duwende ay unti-unting nagiging sumpa. Isang gabi ay nagising si Tomas sa kakaibang pakiramdam. Ang kanyang manok ay wala sa kulungan. Lumabas siya at nakita ang tandang na nakatayo sa gitna ng bakuran habang ang mga mata nito ay nakapako sa direksyon ng balete. Walang tunog sa paligid at ang hangin ay tila nakapako sa lupa. Sumunod siya sa manok patungo sa puno. Sa paglapit nila ay may bahagyang pagliwanag sa paanan nito. Ang lupa ay may bitak na tila may nais lumabas. Ramdam niya ang presensya ng duwende na unang lumitaw sa sapa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi lamang isa ang naroon. May mga aninong gumagalaw sa ilalim ng lupa na tila naghahanda. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Tomas na ang lihim ay hindi lamang tungkol sa panalo sa sabungan. Ito ay may kinalaman sa isang mas malalim na ugnayan sa lupang kanyang tinatapakan. Ang bawat biyaya ay may kapalit na hindi pa niya lubos nakikita. Ang bawat gabi ay nagiging mas mabigat at ang kanyang manok ay tila nagiging tulay sa pagitan ng tao at ng nilalang na naninirahan sa dilim. Sa pagbabalik niya sa kubo ay alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Ang lihim ay lumalalim at siya ay nasa gitna ng kapangyarihang maaaring magdala ng kasaganaan o kapahamakan sa San Vicente. Ang manok panabong na may bertud ng duwende ay hindi na lamang alaga kundi bahagi ng isang kasunduang unti-unting nahahayag. Sa mga sumunod na linggo ay naging mas malinaw kay Tomas na ang bawat tagumpay ay may katumbas na pagkalugi sa ibang bahagi ng kanyang buhay. Habang ang kanyang ani ay patuloy na sumasagana at ang kanyang manok ay hindi natatalo sa sabungan, ay unti-unting humihina ang kanyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng matinding pagod kahit hindi pa nagsisimula ang maghapon. Ang kanyang mga mata ay nagiging malalim at ang kanyang balat ay tila namumutla. Napansin ito ng ilang matatanda sa baryo ng San Vicente. May mga nagsabi na ang ganitong uri ng pagkapagod ay hindi lamang dulot ng trabaho kundi tanda ng pakikipag-ugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. May mga nag-alok ng dasal at may mga nagpaalala na ang anumang kapangyarihang galing sa ilalim ng lupa ay may hinihinging kapalit. Isang gabi ay muling nagpunta si Tomas sa ilalim ng balete. Hindi na siya naghihintay ng palatandaan sapagkat alam niyang darating ito. Inilapag niya ang manok sa lupa at tahimik na tumayo sa harap ng puno. Ang hangin ay naging malamig at ang lupa ay tila bahagyang gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa bitak sa lupa ay muling lumitaw ang duwende na unang nagpakita sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ito nag-iisa. May dalawa pang mas maliit na anino na sumunod at pumuwesto sa magkabilang gilid. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Tomas na tila may hinihintay na sagot. Sa kanyang isip ay malinaw ang mensahe kahit walang salitang binigkas.
Ang kapangyarihang ipinahiram sa kanyang manok ay hindi libre. Ang bertud na nagpapalakas dito ay kailangang patuloy na alagaan sa pamamagitan ng paggalang at sakripisyo. Hindi dugo ang hinihingi, kundi bahagi ng kanyang lakas at panahon. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Tomas ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang kanyang manok ay yumuko na parang kinikilala ang presensya ng mga duwende. Ang lupa ay bahagyang nagliwanag at isang malamig na daloy ang tila dumaan sa kanyang katawan. Nang matapos ang sandaling iyon ay tila mas mabigat ang kanyang paghinga at mas mahina ang kanyang tuhod. Pagbalik niya sa kubo ay napaupo siya sa sahig at matagal na nakatitig sa kanyang alaga. Alam niyang ang kapalit ng kapangyarihan ay unti-unting kinukuha mula sa kanya. Hindi siya pinipilit, ngunit malinaw na may kasunduan na dapat sundin. Ang bawat panalo ay nagpapalalim sa ugnayan at ang bawat gabi sa ilalim ng balete ay nagdadagdag sa kanyang utang. Kinabukasan ay may balitang may isang matandang magsasaka ang biglang nagkasakit. Ang ilan ay nagbulong na baka ang lakas na nawawala sa tao ay siyang pumapasok sa manok ni Tomas. Ang ganitong hinala ay nagdulot ng takot at galit. May mga nagbungkahing dapat na siyang itaboy sa baryo bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ay pinili ni Tomas na manatili at harapin ang kanyang kapalaran. Hindi niya maitatanggi na ang kanyang buhay ay nakatali na sa hiwagang bumabalot sa balete. Ang kapalit ng kapangyarihan ay malinaw na nagsisimula pa lamang at ang tunay na presyo ay hindi pa ganap na nahahayag. Sa San Vicente, ang gabi ay lalo pang dumidilim at ang mga anino ay mas malapit kaysa dati. Habang unti-unting humihina ang katawan ni Tomas, ay kabaligtaran naman ang nangyayari sa kanyang manok. Mas tumitindi ang bagsik nito sa sabungan at mas nagiging mabangis ang titig sa bawat kalaban. Ang mga laban ay nagiging mas maikli at mas tiyak ang wakas. Sa bawat pagwawagi ay may kasamang katahimikan na hindi maipaliwanag ng mga nanonood. Ang balitang ito ay lalo pang nagpasiklab sa galit ni Rodrigo. Hindi niya matanggap na ang isang lalaking dating naghihirap ay ngayo ay kinatatakutan at hinahangaan. Ang kanyang impluensya sa baryo ay tila nababawasan habang ang pangalan ni Tomas ay mas lumalawak. Ang dating pagmamataas ni Rodrigo ay napalitan ng pagnanais na gumanti. Nagtipon siya ng ilang lalaki na kilala sa pagiging marahas at walang takot sa gabi. Ang plano ay simple, nakawin ang manok at patayin ito upang maputol ang hiwaga. Naniniwala si Rodrigo na kapag nawala ang tandang ay mawawala rin ang lakas ni Tomas at ang takot ng baryo. Isang gabi na walang buwan ay dahan-dahan silang lumapit sa kubo. Tahimik ang paligid at walang ilaw sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakabukas na tila ba may naghihintay. Pumasok sila ng may pag-iingat at dumiretso sa kulungan ng manok. Ngunit ang kulungan ay walang laman. Sa likod nila ay may marahang pagaspas ng pakpak. Nang sila ay lumingon, ay nakita nila ang manok na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa kakaibang liwanag at ang anino nito sa dingding ay tila mas malaki kaysa sa tunay na anyo. Sa labas ng kubo ay nakatayo si Tomas na tila matagal ng gising. Hindi siya sumigaw at hindi siya nagbanta. Ang kanyang mga mata ay malamig at malalim. Sa sandaling iyon ay tila may gumapang na anino sa ilalim ng sahig at umakyat sa paa ng mga lalaki. Isa-isa silang napaluhod na parang may bigat na dumagan sa kanilang balikat. Sa malayo ay naramdaman ni Rodrigo ang kakaibang takot na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga tauhan ay bumalik kinabukasan na may bakas ng sindak sa mukha. Hindi nila maikwento ng buo ang nangyari ngunit malinaw na may puwersang hindi nila kayang labanan. Ang tangkang paghihiganti ay nauwi sa mas matinding paggudyok ng dilim. Ang baryo ay nabalot ng mas mabigat na hangin. Ang mga aso ay sabay-sabay na umuungol tuwing hating gabi at ang balete ay tila mas mataas at mas makapal ang anino. May pakiramdam na may naghahanda para sa mas malaking sagupaan. Sa loob ng kubo ay tahimik na nakaupo si Tomas habang hawak ang kanyang manok. Alam niyang ang galit ni Rodrigo ay hindi titigil. Ngunit higit pa roon ay nararamdaman niya ang pagudyok ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Para bang hinihintay nila ang sandaling tuluyang sumiklab ang alitan upang tuluyan na siyang itali sa kapangyarihang kanilang ipinahiram. Sa San Vicente, ang pagitan ng tao at hiwaga ay lalong numinipis. Ang paghihiganti ay hindi na lamang usapin ng inggit, kundi naging bahagi ng mas malalim na galaw ng dilim na unti-unting bumabalot sa buong baryo. Hindi nagtagal ay dumating ang gabi na tuluyang nagbago sa takbo ng San Vicente. Isang malakas na bagyo ang dumaan at winasak ang ilang bubong at pananim.
Ang hangin ay umuungal at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Sa gitna ng unos ay may kumalat na balita na may batang nawawala malapit sa balete. Ang takot ng baryo ay napalitan ng galit. Agad nilang inalala ang mga nakaraang pangyayari at ang pangalan ni Tomas ang unang sumagi sa kanilang isip. Sa gitna ng ulan ay nagtipon ang mga lalaki at nagdala ng mga sulo. Tinungo nila ang kubo ni Tomas na may matinding hinala sa kanilang mga mata. Natagpuan nila siyang wala sa bahay. Ang kulungan ng manok ay bukas at walang laman. Ang bakuran ay may bakas ng putik na tila may nagdaan patungo sa direksyon ng balete. Hindi na sila nagdalawang isip at nagtungo sa puno sa gitna ng bagyo. Sa ilalim ng kumikislap na kidlat ay nakita nila si Tomas na nakatayo sa paanan ng balete. Ang kanyang manok ay nasa harap niya at ang mga pakpak nito ay nakabuka na tila hinaharap ang unos. Ang lupa sa paligid ay may bahagyang pagliwanag at ang ulan ay tila umiiwas sa mismong paanan ng puno. Mula sa likod ng ugat ay may maliit na anyong lumitaw at sumunod ang ilan pa. Ang mga duwende ay hindi nalihim sa gabing iyon. Nakita ng mga tao ang kanilang mapuputlang mukha at malalalim na mata. Ang takot ay naging lantad at ang ilan ay napaatras habang ang iba ay nanatiling nakatitig sa hiwaga. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang nawawalang bata mula sa likod ng balete. Siya ay basa sa ulan, ngunit walang sugat. Lumakad siya palapit sa kanyang ama at nagsabing may mga maliit na nilalang na nagligtas sa kanya mula sa pagbagsak ng malaking sanga. Ang mga duwende raw ang nagbantay sa kanya habang ang bagyo ay nagngangalit. Ang pagkakabunyag ay hindi tulad ng inaasahan ng mga tao. Sa halip na kapahamakan ay isang pagliligtas ang kanilang nasaksihan. Ngunit kasabay nito ay malinaw na ang ugnayan ni Tomas sa mga nilalang ng lupa ay totoo. Hindi na ito bulong o hinala kundi katotohanang nakita ng kanilang mga mata. Unti-unting ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga sulo. Ang galit ay napalitan ng pagkalito at paggalang. Sa gitna ng bagyo ay tahimik na tumayo si Tomas at hinayaan ang mga tao na masaksihan ang hiwagang matagal nang nakatago. Pagkaraan ng unos ay bumalik ang baryo sa katahimikan, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang balete ay hindi na lamang puno kundi simbolo ng kasunduang nabunyag. Ang manok panabong na may bertud ng duwende ay hindi na itinuturing na sumpa lamang kundi bahagi ng lihim na nagbabantay sa San Vicente. Sa gabing iyon ay nagbago ang tingin ng baryo kay Tomas. Ngunit alam niyang ang pagkakabunyag ay simula pa lamang ng mas mabigat na yugto. Kapag ang hiwaga ay nakita na ng lahat ito, ay hindi na maaaring itago at ang kapangyarihan ay mas lalong susubukin ng tao at ng dilim. Matapos ang gabing nabunyag ang hiwaga sa ilalim ng balete, ay hindi agad bumalik sa dati ang baryo ng San Vicente. Ang pagliligtas sa bata ay nagdulot ng paghanga, ngunit hindi nito tuluyang napawi ang takot. Ang katotohanang may ugnayan si Tomas sa mga duwende ay nagbukas ng bagong hati sa puso ng mga tao. May mga naniniwala na ang presensya ng mga nilalang sa ilalim ng lupa ay tanda ng proteksyon. Ipinunto nila na sa gitna ng bagyo ay walang malubhang na pinsala sa baryo. Ang mga pananim na malapit sa balete ay nanatiling matatag at ang sapa ay hindi umapaw tulad ng inaasahan. Para sa kanila ang bertud ng duwende ay hindi sumpa kundi biyaya. Ngunit may mga nanatiling tutol. Pinangunahan ito ni Rodrigo na hindi kailanman nakalimot sa kanyang galit. Para sa kanya ang pagkakabunyag ay patunay na may kapangyarihang hindi dapat hinahayaang manatili sa baryo. Naniniwala siyang kapag nasanay ang tao sa ganitong uri ng hiwaga, ay darating ang araw na hihingi ito ng mas mabigat na kapalit. Nagkaroon ng pagpupulong sa gitna ng baryo. Ang mga matatanda ay nagbigay ng kanilang pananaw at ang mga kabataan ay tahimik na nakinig. Si Tomas ay inimbitahang magsalita. Sa harap ng lahat ay inamin niya ang kanyang ugnayan sa balete at sa mga duwende. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihang hawak ng kanyang manok ay hindi para sa sariling kapakinabangan lamang kundi bahagi ng mas malalim na balanse sa lupaing kanilang tinitirhan. Hindi niya itinanggi ang kapalit na kanyang nararamdaman. Inamin niyang ang kanyang lakas ay unti-unting nababawasan sa bawat paglapit sa hiwaga. Ngunit iginiit niya na hindi niya kailanman ginamit ang bertud upang manakit o manamantala. Ang kanyang mga panalo sa sabungan ay naging paraan lamang upang makaahon sa kahirapan at makatulong sa iba. Ang pagpupulong ay nagtapos ng walang malinaw na pasya. Ang baryo ay nanatiling hati sa paniniwala. Ang ilan ay lumapit kay Tomas upang magpasalamat at mag-alok ng tulong.
Ang iba ay umiwas at mas pinili ang magdasal na mawala ang hiwaga sa kanilang paligid. Sa gabing iyon ay muling nagpunta si Tomas sa balete. Tahimik siyang tumayo habang ang kanyang manok ay nakapwesto sa harap ng ugat. Mula sa lupa ay muling lumitaw ang duwende na unang nakipag-ugnayan sa kanya. Sa katahimikan ay malinaw ang mensahe. Ang baryo ay nasa sangandaan at ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa kanyang pasya. Maaaring panatilihin niya ang kapangyarihan at tanggapin ang mas mabigat na kapalit. Maaari rin niyang talikuran ang bertud at ibalik ang lahat sa pinagmulan. Ang bawat landas ay may kasamang sakripisyo. Ang isa ay magpapatuloy ng hiwaga at pag-iingat. Ang isa ay magwawakas sa ugnayan, ngunit maaaring magdulot ng pagkawala ng proteksyon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay tumingin si Tomas sa kanyang manok. Ang tandang ay tahimik at tila handang sumunod sa anumang desisyon. Sa sandaling iyon ay naunawaan niyang ang tunay na laban ay hindi sa sabungan kundi sa loob ng kanyang sarili. Ang kapalaran ng San Vicente ay nakatali sa kanyang pipiliing landas at ang dilim ay naghihintay sa kanyang sagot. Ang gabi sa ilalim ng balete ay naging saksi sa pinakamabigat na desisyon ni Tomas. Sa harap niya ay ang manok na naging sandigan niya sa kahirapan at naging tulay sa hiwagang nagbantay sa San Vicente. Sa ilalim ng lupa ay naroon ang presensya ng mga duwende na matagal nang nakikipag-ugnayan sa kanya. Ang hangin ay tahimik at ang lupa ay tila naghihintay. Sa mahabang sandali ay inalala niya ang kanyang pinagmulan. Isang magsasakang halos mawalan ng pag-asa. Isang lalaking tinulungan ng hiwaga upang makatayo at makatulong sa iba. Ngunit kasabay ng pagunlad ay ang pagkapagod ng kanyang katawan at ang pagkakahati ng baryo. Nauunawaan niyang ang kapangyarihan ay hindi lamang biyaya kundi pananagutan. Lumuhod siya at inilapag ang kanyang palad sa lupa. Tahimik niyang inihayag ang kanyang pasya. Pipiliin niyang ibalik ang bertud sa pinagmulan nito. Hahayaan niyang maging karaniwang manok ang kanyang alaga at isasara ang ugnayan sa hiwaga upang mapanatili ang pagkakaisa ng baryo. Ang kanyang sariling lakas ay ibabalik sa kanya at ang lupa ay mananatiling bantay, ngunit hindi na nakatali sa isang tao. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang malamig na daloy na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Unti itong humina at naglaho. Ang manok ay bahagyang yumuko at ang ningning sa mga mata nito ay naging karaniwan. Mula sa ilalim ng lupa ay may mahinang paggalaw at ang mga anino ay unti-unting naglaho sa dilim. Pagbalik niya sa baryo kinabukasan ay may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang kanyang hakbang ay mas matatag at ang kanyang paghinga ay mas malalim. Ang manok ay nanatiling malakas ngunit hindi na nagtataglay ng kakaibang bagsik. Sa sabungan ay natalo ito sa unang laban matapos ang mahabang panahon ng panalo. Tinanggap ni Tomas ang pagkatalo ng walang pagsisisi. Ang balita ng kanyang pasya ay kumalat sa San Vicente. Ang ilan ay nagulat at ang iba ay nakadama ng paggalang. Unti-unting nawala ang takot at napalitan ng pag-unawa. Ang balete ay nanatiling nakatayo bilang paalala ng hiwagang minsang nagbuklod sa lupa at tao. Sa paglipas ng mga buwan ay bumalik si Tomas sa simpleng pamumuhay bilang magsasaka. Ang kanyang ani ay hindi na pambihira, ngunit sapat upang mabuhay ng marangal. Ang kanyang manok ay nanatiling alaga ngunit hindi na simbolo ng kapangyarihan kundi alaala ng isang yugto ng kanyang buhay. Ang baryo ng San Vicente ay natutong pahalagahan ang balanse sa pagitan ng hiwaga at realidad. Ang mga duwende ay nanatiling bahagi ng lupa ngunit hindi na nakatali sa kapritsyo ng tao. Sa huli ay naunawaan ng lahat na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa bertud o sa sabungan, kundi sa kakayahang pumili ng tama para sa kapakanan ng nakararami. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan ay minsang tumingin si Tomas sa balete at bahagyang ngumiti. Ang hiwaga ay hindi kailanman tuluyang nawawala, ngunit ang tao ang may kapangyarihang magtakda kung hanggang saan ito pahihintulutan. At sa kanyang huling pasya ay nagsimula ang isang bagong yugto para sa kanya at sa buong San Vicente. Lumipas ang maraming taon at ang pangalan ni Tomas ay hindi na binabanggit ng may takot kundi may paggalang. Ang baryo ng San Vicente ay umunlad sa sariling sikap ng mga tao. Ang mga magsasaka ay nagtulungan at ang ani ay naging bunga ng sama-samang paggawa at hindi ng hiwaga. Ang balete ay nanatiling nakatayo sa gilid ng sapa na tila tahimik na saksi sa nakaraan. Wala nang pagliwanag sa ilalim nito at wala nang aninong gumagalaw sa gabi.
Ngunit ang mga matatanda ay nagsasabi na ang lupa roon ay mas mayabong at ang hangin ay mas presko. Para bang may bakas pa rin ang dating kasunduan, ngunit hindi na ito nangingibabaw sa buhay ng tao. Si Tomas ay tumanda na may payapang puso. Ang kanyang manok ay nabuhay bilang karaniwang alaga at namatay sa natural na paraan. Hindi na ito naging alamat ng sabungan, kundi bahagi ng simpleng kwento ng isang magsasaka. Sa kanyang pagtanda ay madalas siyang maupo sa ilalim ng balete at pagmasdan ang mga batang naglalaro sa malapit. Isang hapon habang ang araw ay papalubog, ay naramdaman niya ang mahinang simoy na pamilyar sa kanya. Hindi ito malamig at hindi rin mabigat. Isa lamang itong paalala na ang hiwaga ay hindi kailanman tuluyang nawawala sa mundo. Ito ay nananatili bilang bahagi ng kalikasan at hindi bilang sandata ng tao. Sa kanyang huling paghinga ay wala siyang dala na pagsisisi. Ang kanyang pasya na ibalik ang bertud ay nagbigay ng pagkakaisa sa baryo at nagpanumbalik ng balanse. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang panalo sa sabungan, kundi ang kakayahang bitawan ang kapangyarihang maaaring makasira sa kapayapaan. Ang kwento ni Tomas ay nag-aral sa mga sumunod na henerasyon. Ang hiwaga ay dapat igalang at hindi pagharian. Ang biyaya ay dapat gamitin para sa kabutihan at hindi para sa pagmamataas. At higit sa lahat, ang tao ay may kakayahang pumili ng landas na magdadala ng liwanag kaysa dilim. Sa bawat pagdampi ng hangin sa mga dahon ng balete ay tila may bulong ng pasasalamat. Hindi ito ingay ng takot kundi awit ng kapayapaan. At sa baryo ng San Vicente, ang alaala ng manok panabong na may bertud ng duwende ay nanatiling bahagi ng kasaysayan, ngunit ang pamana nito ay hindi kapangyarihan kundi pagkakaisa at pag-unawa.